yung paraan ng pagbayad, yung iba by meter, kung gaano kalalim yung huhukayin, yung iba arawan, yung iba pakyawan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaalagad. So for this video mga kaalagad, ngayon ko lang po ito panoorin itong vlog ni Chris na in-upload niya 4 days ago kasi medyo na busy ako ng mga nakaraang araw. At bilang kaalagad din, siyempre naman hindi pwedeng magpapahuli tayo, kailangan din natin ng update. Kaya para magkaroon ng update, panoorin natin talaga yung mga vlog ni Chris na para wala tayong mamiss. So tara, samahan niyo ako mga kaalagad kung ano yung mga ganap niya dito. So dito mga kalagad, nagsimula na palang nagpahukay si Chris na ng septic tank para sa kanyang gagawing CRs para sa kanyang farmhouse mga kalagad, no? So isa na dito ang hornalista na kinuha niya ang kanyang tito. Ayan, yung nakahubad yung tito niya. So dito mga kalagad, gusto ko lang itanong din sa inyo kung ano yung mas prefer nyo na paraan sa pagbayad. Siguro naman may mga CR kayo dyan, no? So karamihan talaga dito na magbayad talaga tayo ng tao para maghukay doon sa septic kasi malalim, kailangan malalim yun eh. So ano yung mas gusto or mas prefer nyong paraan sa pagbayad? Kasi medyo yung iba kasi medyo hindi pa may argumento sa bagay na ito eh. Yung paraan ng pagbayad, yung iba by meter, kung gaano kalalim yung huhukayin, yung iba arawan, yung iba pakyawan. So ano yung kaalaman nyo dito mga kalagad? Ano yung opinion nyo dito sa pagpapagawa ng pagpapahukay ng septic tank? Ano yung opinion nyo dito sa sa usapang pagbayad sa mga naghuhukay mga kalagad? Temporary lang pala ito ang CR na pinagawa ni Chris na, no? So hindi pala ito yung final talaga na dito niya ilalagay yung niya mga kalagad, yung CR niya. Tama naman yung sinabi ni Chris na yung garden niya medyo i-distansya niya daw dito sa kanyang CR kasi para hindi din masyadong tingnan. Pangit naman no na yung CR tapos katabi lang yung garden mo. So distansya talaga. Joker din tong mga tito ni Chris na mga kaalagad. No? So si Chris na dito gusto niya sumali sa paghukay. So syempre nakatutok yung camera mga kaalagad. Syempre nasali itong mga tito niya. At ayun, nagtalikura, no. Hindi sila hindi kinaya nung isang tito ni Chris na, no, na matutukan ng camera. Ayun, umakyat na siya. Sabi niya, kayo muna diyan, kayo, no. Depensa agad yung tito ni Chris na. Sinabi kasi ni Chris na dito mga kaalagad na yung mga hornal niya wala talaga daw. Kumbaga logi siya, wala daw mga bitaw. Mas madami pa daw yung pahinga kaysa trabaho. So depensa agad yung tito niya na hindi yan totoo guys. Sabi ni Chris na dito mga kalagad na isang sako na daw yung tinapay na nabili niya para ipakain dito sa mga tito niya na naghornal. So sabi ng tito niya na tinapay nga pero wala naman daw palaman. So sinong gaganahan dyan kumilos na maraming ang tinapay pero walang palaman? Joker talaga tong tito ni Chris na ba? Ano din talaga na yung personality ni Chris na sobrang joker din. Nakuha din talaga niya sa pamilya niya ba, no? Kasi example itong tito niya, no, sobrang joker din, no, sobrang lagi talagang tumatawa si Chris na pag magkasama itong dalawa. So medyo maganda din ba kasi kapag mga ganitong tao yung nakasama mo, so ayun, puro ka na lang tawa kasi walang lumalabas na salita sa kanilang bibig na hindi ka natatawa ba, kumbaga sobrang natural lang yung pagka joker, hindi pilit ba, no. Puro tawa ako dito sa vlog ni Chris na yung kasamang tito niya. Yung CR na hinukay nila na sinabi ni Chris na mga kaalagad na temporary lang. Pagkatapos nila maghukay, nilagyan nila ng siguro kahoy. May mga ganito din dito sa lugar namin na ganito yung paraan nila sa yung wala silang pambili ng talaga na bowl or pambili ng mga materyales like hollow block na magpapatayo talaga ng CR na may dingding. So pwede naman talaga to lalo na sa probinsya, no, na ang ginawa lang nila, nilagyan lang ng kahoy yung hukay tapos yung mag-iiwan lang sila ng kunting butas para doon sila kapag may tawag ng kalikasan or gusto nilang mag-CR, doon lang sila mag-uupo. Tapos yung kahoy na nilagyan nila ng lupa para yung amoy talaga is hindi talaga siya sisingaw ba, no? So mga ganitong diskarte talaga may kadalasan marami din talagang gumagawa nito sa probinsya mga kaalagad. Mas mabuti na lang ito kaysa wala talagang CR na kumbaga kapag gusto nila lang mag-CR, pupunta na lang sila sa mga damo tapos doon sila magbawas ng kanilang mas mabuti na lang ito kasi walang CR, no? Temporary ba? Dapat din talaga kapag siyempre farmhouse yung plano ni Chris na dapat din talaga na hindi niya malimutan yung pagpagawa ng CR kasi siyempre farmhouse hindi may iwasan yung bisita like that, no? So
So kapag tapos na yan, siguro naman ready na din mag-welcome si Chris na. Nasabi din kasi sa kanyang vlog na isa talaga sa rason ngayon kung bakit hindi daw siya parang ready mag-welcome na may pumunta sa kanya. Halimbawa, like birthday niya ngayong paparating na August, is isa sa problema niya is wala siyang mapatuluyan. Halimbawa, marami yung bisita niya, wala siyang mapatulugan kasi ayun nga, hindi pa maayos yung bahay niya at nahihiya daw siya. So dito, pagtapos na itong farmhouse niya, so siguro naman, pwede na siyang tumanggap ng bisita at importante talaga may CR kasi nakakahiya din naman na walang CR tapos pag gusto mag-CR yung bisita, papuntahin mo lang doon sa damo tapos pagpunta doon sa damuhan, may amoy na agad kasi doon na kayong magkapamilya, doon na kayo naglabas ng dumi tapos pag may bisita kayo, papuntahin niyo doon. So ayun, maamoy niyo yung sobrang baho, di ba? So medyo dapat din talaga may CR, no? Yung mga kaalagad. So ayun mga kaalagad, no, pinakita dito ni Chris na yung mga tinanim niya na flowers, yung mga kamatis, yung mga talong, mga gulay, pinakita niya dito kung ano na yung update, no. So mabuti naman dahil yung flowers na tinanim niya mga kaalagad ay tumubo na, may ilan na tumubo na mga kaalagad, no. So excited na din si Chris na mga kaalagad kung ano yung mga klaseng flowers itong mga natanim niya, kung ano yung itsura siguro ba. At yung mga pananim niya na gulay, yung kamatis, yung mga talong, tumubo na rin. So, congratulations kay Chris na, no? Kasi, para sa akin kasi, malaking bagay na ito mga kaalagad, yung na tumutubo na yung mga tinanim mong buto. Kasi, hindi talaga lahat papala rin dyan, no? Sabi kasi ng ilan, nasa kamay daw yan. Kahit ano pa yung hilig mo sa pagtanim, pero yung kamay mo daw talaga is, hindi talaga papabor sa yung panahon at hindi tutubo yung mga pananim, no? So, dito naman kay Chris na good news kasi tumubo talaga yung mga tinanim niya, no? At dito, mga kaalagad, ang ginawa niya, dahil daw palaging umuulan, so laging nababasa ito mga, kasi open lang to hindi niya pinasok ng mga hindi niya nilagay sa closed area. Kumbaga kapag ulan nababasa ito. So ang ginawa niya dito, pinatungan niya ng dahon ng saging para pag ulan na naman ulit hindi na siya mabasa kasi nalalanta daw kapag laging nababasa, no, ng ulan itong mga bagong patubo na mga tinanim niya na gulay at yung mga bulaklak din mga kaalagad. Kaya daw niya tinakpan ng dahon ng saging mga alagad para yung mga buto na hindi pa nakatubo ay hindi malanta dahil sa laging pag-ulan, lagi ding nababasa yung lupa. So malaki yung posibilidad na kapag ganun malalanta yung buto, so hindi siya tutubo. Okay, no. Maganda kasi dito kay Chris na ito mga vlog niya na pagtatanim dito sa bundok. May nakakuha tayong idea no. Kasi ito simula pa nung pagkabata niya, yung pamilya talaga na ito yung hilig nila yung pagtatanim. So tayo na mahilig na tayo sa tanim pero hindi gaano kasi medyo busy din tayo, may mga bagay tayong iba na pinagkabisihan. So kumukuha lang din tayo ng idea kay Chris na, no. May mapupulo tayo ba? So may ilang tumubo na kasama doon sa tinaniman ni Chris na hindi niya kilala kung ano yung halaman. Hindi talaga ito maiwasan mga kaalagad na yung paso na nilagyan mo ng lupa, nilagyan mo ng buto para tumubo. May ilan na halaman na parang tumutubo din siya na hindi naman yung tinanim mo, pero bakit may ibang tumutubo dito sa gilid-gilid ng nilagyan mo ng buto. Hindi talaga maiwasan yan na yung lupa na kinuha mo, nilagay mo doon sa paso, may mga buto-buto doon na nasama. Alam naman natin yung mga langgam, no? May kahit ano-ano na lang yung mga buto na nalaglag galing sa kanila sa taas napunta sa lupa. So ayun, kapag tinanim mo, magugulat ka na lang na mas nauna pang tumubo kaysa nung tinanim mo mga kaalagad, no? So dito yung tumubo na hindi kilala ni Chris na is inibot niya, tinanggal niya kasi kilala naman daw niya na hindi ito yung tinanim niya na buto, hindi ganito daw yung hitsura kapag tumubo, kaya inibot niya mga kaalagad. O mga damo-damo ba? Mga damo-damo na nahahalo dun sa lupa na kinuha mo, nilagay mo sa paso. May mga ganyan talaga, hindi talaga siya maiwasan, diba? Tapos, kadalasan pa niyan, yung mga damo na yan, mas mataba pa dun sa tinanim mo na buto. Kapag tumubo yun, mas mataba pa yung damo. So kailangan mo talaga din yan natanggalin kasi inaagaw din yung, sabi nila, inaagaw ng maging kaagaw lang yun ng nutrients dun sa lupa na nakukuha ba, hindi masyadong napupunta dun talaga sa tinanim mo, no? Nahahati kapag may katabi siyang mga damo-damo. Kaya yung iba kapag nagtatanim sa sakahan talaga, yung mais or kahit anong tanim sa tinatanim mo, kailangan mo talagang linisan yung paligid, no? Kailangan mong gunahan, tanggalin yung mga damo pa nang sa ganun yung nutrients ng lupa. Halimbawa kung may abono ka mang ilalagay is mag-focus lang doon sa tinanim mo, mapupunta lang doon ba, no? Hindi siya mahahati, hindi siya mapupunta sa iba mga kalagad. Ayun mo yung nilagyan ng ibang talong, buto ng talong ni Chris na yan, yung mga sako na yan. Yung talong, may duda siya na hindi daw tutubo na kasi hindi daw masyadong naiinitan at hindi din daw nababasa ng ulan. Kasi dito niya nilagay mga kaalagad sa puno ng saging, tapos may mga dahon ng saging. So syempre, matatabunan siya. Kapag may init, hindi siya masyadong naiinitan. Kapag may ulan, hindi din siya masyadong nababasa. So yung buto na yon, so medyo nakulangan. May mga ganun talaga na dahil sa kulangan ng init at tubig,
ay hindi na siya tutubo. Kumbaga masisira lang siya ba, no? Kumbaga palyado yung pagiging buto niya. So ayon dito kay Chris na mga kalagad na hindi na lang niya takpan, no? Siguro hindi naman talaga dapat din takpan, hindi gaya nung flowers na kanina at yung mga kamatis, yung mga ibang talong ngayon na sa open niya nilagay kasi nababasa daw ng ulan kaya tinakpan niya para hindi malantas. Dito, tama naman mga kalagad na wag na lang takpan kasi ayun nga nakulangan nga sa init at sa tubig tapos tatakpan pa, di ba? So sayang naman yung mga buto na tinanim ni Chris na, pero hindi natin alam na baka kapag kunting lang yan, kunting basa lang yan ng ulan, kunting init lang, hindi talaga yung buto is nandyan pa ba. Kumbaga kunting lang is tutubo na siya, no? Hindi natin alam pagdating ng mga araw. May mga ganyang senaryo no, na akala mo wala na pero kulang lang pala talaga ng dilig or like that ng init, tapos pag dating ng araw, ng ilang araw is tumutubo na, no? At okay siya. Ang pinagawa, lilinawin ko lang, ang pinagawa na ito ni Chris na temporary CR is para daw ito sa mga trabahante niya next week na gagawa ng kanyang farmhouse. So shout out to sa mga kaalagad natin. Next week pa pala, next week na sisimula ni Chris na ang pagpapagawa ng kanyang farmhouse, mga kaalagad. So ayan, pinagawa niya ng temporary CR yung mga trabahante niya. So siguro madaming trabahante yung kukunin niya kasi nga farmhouse yung papagawa niya, no? So mabuti din talaga naisip ni Chris na napagawa ng CR na temporary para hindi sa mga kahoy-kahoy. Madami pa namang pananim dyan sila si Chris na sa paligid. So pangit naman kung maraming kakao, maraming nakakain dyan sa paligid. So pangit naman kung doon diba, magbawas. So talaga to din si Chris na, no? Nakakabilib tong batang to ba? Kanang panado talaga ba? Hindi siya pabaya, no? Nag-iisip din talaga siya. Good job, Chris. Pwede na yan lagyan ng pangit naman kung hindi lagyan ng madingding kasi di ba lupa lang, hukay nilagyan ng kahoy at lupa. So pangit naman kung ikaw yung trabahante ng gagawa ng farmhouse tapos uupo ka lang diyan para magbawa. So kitang-kita ka. So pwede naman yung mga kaalagad yung messages dito. Para sa akin, no, pwede para makasave talaga din si Chris na kasi temporary lang yan. Pwede na yun yung yung idingding na yung trapal. Pwede din yan, trapal, yung dahon ng niyog na nilalalaba, no? So shout out sa mga kaalagad natin na gumawa ng hindi pala tawag dun trapal, pala yan? Palapad. Yung dahon ng niyog na siya, parang ginawa siyang banig. So yan, pwede yan siyang gawin na bubong. At yung dingding, so pwede na yun mga sako. At pwede ding palapad kapag marami silang nagawa na palapad, mga kaalagad, no? Para makasave din kasi temporary nga lang. Importante, hindi visible yung tumatay sa loob, mga kaalagad. Excuse me sa kumakain dyan, no? Yung papa ni Chris na mga kaalagad ay hindi pa nakabalik dyan sa kanyang farmhouse kasi na-busy daw sa Damilag, dun sa bahay talaga nila. Kasi may ginawa din na bahay ng baboy para kay Inday Ugdot. So mag-aalaga din pala ng baboy si Inday Ugdot, no? So nandun yung papa ni Chris na sa ngayon. So hindi alam ni Chris na kung kailan ito babalik dito sa kanyang pinagawang farmhouse. So ngayon ay yung mga tumutulong niya sa ngayon dito, yung mga kinukuha niya, yung mga tito niya, no? Yung isang tito niya is tinapos yung lagayan ng kambing, mga kaalagad. So ayun yung result, yun yung final na purma na ginawa nilang CR, no. So madiskarte talaga, no. Temporary lang yan, mga kaalagad, pero ox na yan, no. Dingding na lang yun kulang tapos bubong, no. So ayun, mga kaalagad, tapos ko nang panoorin itong video ni Chris na. So dami kong tawa dito sa kanyang vlog kasama itong tito niya. So medyo nagustuhan ko yung tito niya dito, no, bilang pagka-joker natural ba. So sana makasama pa ito sa mga vlog ni Chris na itong tito niya kasi ayun, nagdudulot din ng tuwa sa mga video niya, mga kaalagad. At dito, mga kaalagad, so i-comment niyo lang kung ano yung mga opinion niyo dito tungkol sa pagpagawa ng CR like that. Although temporary lang itong pinagawa ni Chris na, pero ayun, may jornalista, yung mga tito niya, syempre nagbayad siya dito, no, nagpahukay siya. Iwan ko lang kung nagbayad ba siya dito, no. Pero ayun nga, i-comment nyo lang, mga kaalagad, kasi kuha din tayo ng mga idea sa isa't isa natin kung ano yung mga gusto o kung ano yung mga paraan nyo. Halimbawa, kung kayo yung maghuhukay ng septic, ano yung gusto nyong paraan sa pagbayad sa nagpapagawa sa inyo. Tapos halimbawa, kung kayo naman yung nagpagawa ng CR, nagpahukay para sa septic, ano yung mas prefer nyo na paraan ng pagbayad? By meter ba? Kung gaano kalalim yung hukay, arawan, or basta paki-explain na lang, mga kaalagad, no? Kasi alam ko mas madami kayong alam kaysa sa akin kasi bata pa din ako, no, para magkasing edad lang kami ni Chris na. Kasi yung mga bagay na ganito, importante din namin na malaman. Kasi balang araw, hindi natin alam, papalarin, magpapagawa din na tayo ng mga ganyan, no. So ayun lang, mga kaalagad, for this video. Maraming salamat sa panonood at God bless. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video at maraming salamat po.